Isang napakahalagang tulong ang ipinadala ng Binance Charity matapos pong tamaan ng dalawang malalakas na lindol ang ating bansa. Naglaan po sila ng 3.5 million pesos o katumbas po ng humigit kumulang $61,400 bilang tulong para sa mga nasalanta sa Cebu at Davao Oriental. Ang inisyatibong ito ay hindi lang simpleng donasyon dahil ginamit po ng Binance Charity ang blockchain technology upang mas mapabilis at mas mapanatiling transparent ang tulong na kanilang ibinibigay. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong ay anong mga lugar dito sa Pilipinas ang naapektuhan ng lindol? Sabi rito ay the aid response to a 6.9 magnitude quake in northern Cebu on September 30 and a 7.4 magnitude quake offshore of Davao Oriental on October 10. Yan, dalawa pong magkasunod na malalakas na lindol ang yumanig dito sa ating bansa. Isa pong 6.9 magnitude sa hilagang bahagi ng Cebu na naganap noong September 30 at isa pang 7.4 magnitude naman sa baybayin ng Davao Oriental noong October 10. Marami pong pamilya ang nawala ng tahanan at kabuhayan, kaya mabilis na kumilos ang Binance Charity upang makapagbigay ng tulong. Ang kanilang layunin ay makapaghatid po ng tulong pinansyal at suporta sa mga apektadong lugar sa lalong madaling panahon. Ang market impact po dito ay ang mabilis na aksyon ng Binance Charity ay nagpapakita kung paano po nagagamit ang crypto sa real-world humanitarian aid na maaari pong magpataas ng tiwala sa paggamit ng blockchain sa mga relief programs. Paano naman po isasagawa ang tulong ni Binance Charity or ng Binance Charity? Sabi rito, the initiative includes direct finance assistance via blockchain technology and a donation to support on-the-ground relief efforts by the Philippine Red Cross. Yan, gamit daw po ang blockchain technology, magbibigay ang Binance Charity ng direktang tulong pinansyal sa mga apektadong residente. Kasabay nito, naglaan din sila ng donasyon para sa Philippine Red Cross upang masuportahan ang aktual na relief operations sa lugar. Ang kombinasyon po ng digital at physical aid ay nagpapakita kung paano po kayang pag-ugnayin ng crypto at traditional na humanitarian work para sa mas epektibong resulta. Ang market impact po nito ay pinapatibay po nito ang imahe ni Binance bilang responsableng organisasyon na posible pong magdulot ng positibong sentiment sa market at syempre sa reputasyon po ng BNB token. Ngayon ay magkano po ang matatanggap ng bawat apektadong user? Sabi rito ay Binance Charity said it will airdrop $80, approximately 4,600 pesos in BNB token vouchers to all eligible users identified through proof of address or POA in the designated disaster areas. Yan, bawat kwalipikado daw po na user na nakatira sa mga lugar na apektado ng lindol ay makakatanggap ng $80 or humigit kumulang $4,600 sa pamamagitan po ng BNB token vouchers. Gagamitin po dito ang Proof of Address or POA upang matukoy ang mga tunay na residente sa mga lugar na sinalanta. Sa ganito pong paraan, masisiguro na ang tulong ay mapupunta lamang sa mga tunay na nangangailangan. Ang market impact po nito ay ang ganitong airdrop activity ay maaari pong magpataas ng transactional volume sa Binance platform at magbigay po ng dagdag na demand sa BNB token sa maikling panahon. Kailan naman po matatanggap ng mga tao ang tulong? Yan, sabi po rito ay eligible recipients are expected to receive the vouchers by October 31, 2025. Ayan, malapit na po. Ilang araw na lamang. Ang mga benepisyaryo ay inaasahan pong matatanggap ang kanilang tulong bago or ang mismong October 31, 2025. Yan, ngayon ay October 28 na po ngayon. Kaya ilang araw na lang. Ibig pong sabihin ay
Hindi na kailangan na maghintay ng matagal upang makuha ang tulong pinansyal. Sa tulong po ng blockchain, ang proseso po ng pagpapadala ng pondo ay nagiging mabilis, walang abala at may full transparency. Ang market impact po dito ay ang mabilis na distribution ng tulong ay patunay ng kahusayan ng blockchain sa financial aid system na posible pong mag-udyok sa mga bansa or organisasyon na subukan din ang ganitong sistema sa hinarap. Ang sunod na tanong ay ano pa ang kasama sa kanilang inisyatibo? Sabi po rito ay a separate donation will be made to the Philippine Red Cross to provide food, water, and other essential supplies for displaced families. Yan, bukod daw po sa airdrops, naglaan din ang Binance Charity ng karagdagang donasyon para sa Philippine Red Cross. Ang pondo po ay gagamitin sa pagbibigay ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng mga pamilyang nawalan po ng tirahan. Sa pamamagitan po ng partnership na ito, mas marami pang kababayan natin ang matutulungan, lalo na po sa mga lugar na hindi madaling mapuntahan ng digital assistance. Ang market impact po nito ay pinapatunayan po nito na kayang pagsamahin ng blockchain at saka traditional na charity organizations ang kanila pong lakas para sa mas epektibong tulong na nagdaragdag sa kredibilidad ng crypto sa social impact projects. Ano naman ang sinabi ng CEO ng Binance tungkol sa tulong na ito? Ayan, sabi rito, ay our hearts go out to everyone affected by the earthquake in Cebu, Davao Oriental, and nearby areas, said Binance CEO Richard Ting in a statement. We hope this assistance can offer some relief and help communities begin to rebuild. Yan, ang pahayag po ni Ginoong Richard Ting, ang CEO ng Binance, ay ipinakita po niya ang malasakit ng kumpanya. Ayon sa kanya, ang kanilang puso ay nasa mga kababayan po nating naapektuhan ng lindol. Umaasa raw po siya na kahit papaano ay makatutulong ang mga programang ito para makabangon po muli ang mga community o komunidad. Ang ganitong mga salita mula sa isang global crypto leader ay nagbibigay ng inspirasyon hindi lang sa mga biktima kundi pati sa buong crypto community. Paano naman po ginagamit ni Binance ang blockchain sa humanitarian missions? Yan, sabi rito ay Ting added that the company remains committed to using blockchain technology to deliver support quickly and transparently to those who need it most. Yan, idinagdag ni Ginoong Ting na patuloy ang kanilang pangako na gamitin ang blockchain para maghatid ng tulong sa pinakamabilis at pinakatransparent na paraan. Hindi ito unang beses na ginawa ng Binance Charity. Sa mga nakaraang taon, ginamit din nila ang blockchain para tumulong sa mga biktima ng kalamidad sa bansang Turkey, Myanmar at saka Brazil. Pinatunayan po nito na ang crypto ay hindi lamang po tungkol sa trading, kundi maaari ring maging instrumento ng kabutihan. Pagdating po sa market impact, ang mga ganitong inisyatibo ay nagdaragdag ng positive sentiment sa BNB ecosystem na maaaring magpataas ng pangmatagalang demand sa token dahil sa reputasyon po nitong socially responsible asset. Ano naman ang nagawa ng Binance Charity dito sa Pilipinas noon? Sabi po rito, in 2020, Binance Charity donated the same amount worth of medical equipment to various hospitals in the Philippines as part of its Crypto Against COVID campaign driven by cryptocurrency donations. Ayan po. Noong nakalipas po na taong 2020 ay nagbigay din ang Binance Charity ng 3.5 million pesos na halaga ng medical equipment sa iba't ibang ospital dito sa Pilipinas sa ilalim po ng Crypto Against COVID campaign. Ang project na ito ay pinundohan gamit po ang crypto donations mula sa buong mundo. Dahil sa mga ganitong aksyon, unti-unting nakikita ng mga Pilipino na may tunay na halaga ang crypto hindi lamang po sa investment kundi pati sa pagtulong sa kapwa.
Ang market impact po nito ay ang consistent na pagkilos ni Binance dito sa Pilipinas ay naglalagay po sa ating bansa bilang isa sa mga pinakaaktibong crypto communities dito sa Asia. Kaya pwede pong magbukas ito ng mas maraming oportunidad para sa local blockchain adoption. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay bilang bahagi ng crypto community, nakaka-inspire po na makita kung paano po ginagamit ni Binance ang blockchain hindi lang para kumita, kundi para tumulong sa mga tao. Ang 3.5 million pesos na donation ay hindi lang simpleng halaga, kundi simbolo ng kung gaano po kalaki ang potensyal ng crypto sa pagtulong po sa mga nangangailangan. Sa panahon ngayon na madalas negatibo ang pananaw ng ilan sa crypto, magandang makita na nagagamit ito sa mga project na may puso. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay paalala na ang technology ng blockchain ay may mas malalim na layunin. At ito ay ang pagpapadala or pagpapadala po ng tulong, transparency at pag-asa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.